Sorry po, humingi po ako ng paumanhin. Sorry po, tuloy po ulit ang ating live. Humingi po ako ng paumanhin sa mga patiran. Tayo po ay na-delay ng konti. So, to God be the glory. Tutuloy na po natin yung ating pag-aaral. At ako po yung nagagalak sa Diyos dahil hindi po siya nagpapabaya sa atin. Kasama po natin siya lagi. At hindi niya tayo iniiwanan ni pinababayaan man. So, to God be the glory. So, muli po, salamat sa pagkakataon na nakasama natin ang presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. At naniniwala po ako na ang Diyos ay mabuti. Sa ating pagtatapos ngayon, tinatalakay po natin yung tungkol sa napakahalagang huling mensahe sa aklat po ni Propeta Malakay, no? At tinututunan po natin yung kahalagahan, no, nung law of timing, no? Kaya ang pamagat po natin pag-aaral ay tungkol po saan? Tungkol po sa pagbabalik, the coming day of the Lord. Yun po yung topic natin ngayong gabi ito. Pinag-uusapan po natin yung how to prepare yourself in the coming day of the Lord. So, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita na laging nagpapaalala po sa atin. To God be the glory. So, receive na po tayo. Sorry po. Meron po kasing biglang sumingit sa ating live. Okay po. Tuloy po ang ating pag-aaral. So, pinag-usapan po natin how to prepare yourself in the coming day of the Lord. Sabi ko nga kanina, meron tayong isang prinsipyo, pinag-aaral, the law of timing. At alam natin na ang Diyos ay hindi nauhuli at hindi rin naman nauuna. Ang kanyang panahon ay ginagawa niya ayon sa kanyang kalooban. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, in His time, He makes all things beautiful. So, in His time, He makes all things beautiful. Ano po yung pag-uusapan natin? Pag-uusapan po natin how to prepare ourselves in the coming day of the Lord. Paano natin ihanda ang ating sarili sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. So, naunawaan po natin sa marami nating pag-aaral that the day of the Lord is the day of vengeance. It is not only about God's blessings and God's restoration or God's transformation. It is also about God's judgment. So, ang day of the Lord, araw po ng pagpaparusa, araw ng pagiganti. Sabi po sa ating binasa kanina, sa Malakay chapter 4, pupugdawin daw po niya ang lahat ng mga gumagawa ng masama, all evil doers. At yun daw po ay parang iyan tulad niya sa isang dayami na pag sinilaban ng apoy, walang matitira. So, mayroon pong 5 malagang bagay tayong tatalakayin. But before that, nais ko pong magkwento muna ng isang kakaibang kwento. Mayroon pong isang tao, 3 magkakaibigan po ito, na sila po ay namasyal ng kagubatan. At inabot po sila ng matinding buhos ng malakas na ulan. So, sila po ay naghanap ng masisilungan. At sa kanilang paghahanap ay nakatagpo po sila ng isang kuweba. Pagdating po doon sa kuweba, ay nakakita sila ng pagkakataon na makakuha ng pansamantalang papagkakanuan dahil sa malakas na ulan. Nung naroon na po sila sa loob ng kuweba at gumagawa ng
ng kanilang apoy sapagkat madilim po ang kuweba. Dahil po sa patuloy na malakas ng pag-ulan, nagkaroon po ng isang mapanganib na pangyayari. Yung pong labas ng kuweba ay gumuho at nabagsakan po ang bunganga ng kuweba ng malalaking tipak ng bato. Sa madaling salita, nakulong po ang tatlo sa loob ng kuweba. So, habang naroon po sila, nag-usap-usap sila kung paano sila makakatakas. Gumawa sila ng paraan para alisin yung mga bato, subalit napakabigat. At naalala po nila yung kanilang mga ginawang mga bagay. At kinausap nila ang Diyos sa panalangin. Bawat isa po sa kanila ay lumapit sa bunganga ng kuweba at pinaalala sa Diyos yung kanilang mga ginawang kabutihan. Yung una pong lumapit ay pinaalala niya yung pagmamahal niya sa kanyang mga magulang. Subalit isang araw po, lagi niyang inaasikaso yung mga magulang niya sa kanilang pagkain, sa kanilang inumin, bago po mamahinga ang kanyang magulang ay pinapakain niya ng mainam, pinapainom niya ng gatas. Pero isang araw po, nawili po siya na sa kanyang paboritong video games. At bagamat nakapamili na siya ng mga bagay para sa kanyang mga magulang, pagkain ng kanyang mga magulang, nawala sa isip niya na malapit na yung oras niya ay naaksayan niya sa paglalaro ng video game. Nang maalala po niya ang kanyang mga magulang ay nagulat siya sapagkat gabi na po. Nagmamadali siyang umuwi. Pag-uwi po niya sa bahay, nagulat po siya sapagkat yung mga magulang niya ay tulog na. Natulog po nang hindi kumakain ang kanyang mga magulang. Natulog po sa matinding pagkagutom. At ang ginawa po nitong anak na ito, hinawakan niya yung mga pagkain na dala-dala niya at dinala po niya sa tabi ng kanyang mga magulang. Hawak po niya ang pagkain na inilagay niya sa plato at yung inumin na paborito pong gatas habang hinihintay niyang magising yung kanyang mga magulang. Ayaw po niyang gising dahil maano sila sa pagtulog, magagambala. Pero naaawa naman po siyang natulog yung kanyang mga magulang na hindi kumain. Hanggang dumating yung sandali na nagising po yung mga magulang. At pagkatapos pong magising ng mga magulang, ay agad po niyang inoffer yung pagkain. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang. Sabi niya, nanay, tatay, patawarin niyo po ako. Nalibang po ako, nakalimutan ko po yung oras, hindi po kayo nakakain. Pwede po bang bumangon kayo sandali at kainin niyo ang mga pagkain dala-dala ko at inumin niyo ang paborito niyong gatas. At nakakain po ang kanyang mga magulang. Masaya sila nagkwentuhan at muling natulog ang kanyang mga magulang. Pinaalala po niya sa Diyos yung kanyang ginawang kabutihan sa kanyang mga magulang. At sinabi niya sa Diyos, kung karapat-dapat po yung aking ginawa sa inyo, iligtas mo po kami sa likod ng panganib na ito. Sapagkat kapag hindi po sila nakalabas sa takdang oras sa kuweba, maaaring mamatay sila. Mamaya pa po biglang lumindol. Pero ang lindol po ay hindi napakalakas. Sapat po para magkaroon lamang po ng maliit na guwang doon sa loob ng kuweba. Pero hindi sapat para sila ay makalabas. Sabi nung pangalawa, susubukan ko naman. Pinaalala po niya sa Diyos yung kanyang ginawa. Sabi niya, Panginoon, ako po ay isang tao na may nagawang kasalanan sa inyo. Pero, pinagtagumpayan ko po yun. Pinaalala niya sa Diyos yung kanyang ginawa. Na siya po ay tumutulong sa kanyang kapwa.
Lalo na doon sa babaeng kanyang nagugustuhan. At inoperan po niya ito ng kasal. Subalit ang babae tumanggi sa inoffer niyang kasal. Sobrang lungkot po niya. Pero nagkaroon po siya ng matinding paghahangad doon sa babae. Na gustong-gusto niyang mapangasawa. At dumating ang panahon po na nangailangan yung babae, nangutang sa kanya ng pera. Sabi niya, sa isang kondisyon, bibigay ko sa iyong kaibigan mo kung ikaw ay tatabi sa akin. Nagulat po ang babae. Sabi ng babae, hindi bali. Huwag mo nila akong pautangin. Umalis po ang babae. Subalit dahil talagang kailangan na ng babae. It's a matter of life and death. Kailangan niya talaga ng pera. Bumalik po siya ulit at nangutang siya. At pagkatapos po niyang mangutang at sabihin na siya'y bumalik para mangutang, bigyan siya ng panahon para mabayaran ito. Pagtatrabaho siya ng lahat ng uri ng trabaho para mabayaran lang yung utang. Sabi po ng lalaki, tulad ng sinabi ko sa iyo, pautangin lamang kita kung tatabi. Pero sinabi niya, hindi ako papayag na tumabi. Alam niyo po, walang nagawa ang babae sa bandang huli ng utang siya. Subalit, nung gagawin na po niya yung plano niya para galawin yung babae, bigla po nagsalita yung babae, sabi niya, maaati mo ba na galawin ang isang tao na kahit walang pagmamahal sa iyo? Para po siyang pinagsakluban ng langit at lupa. At nagsisi po siya. Pinalaya niya yung babae. At muli, pinaalala niya sa Diyos yung kanyang ginawa. Sabi niya, Panginoon, kung nalugod po kayo sa aking ginawa, iligtas niyo po kami. Mamaya po ilugundol na naman. Subalit, kaperanggot pa rin po ang natanggal sa mga batong tumabon sa loob ng kuweba. At pagkatapos po noon, sabi nung huling kaibigan nila, subukan ko po. Ako naman ang magkikwento sa Panginoon. Nagkwento po siya sa Panginoon na siya ay isang mabuting negosyante. Lahat ng mga tao ay pinapasweldo niya. Tumutulong siya sa mga mahihirap. Nagkakawang gawa siya. Subalit meron siyang isang naging kakulangan. Meron po siyang isang tao na hindi napasweldo. At dahil siya babagabag, dahil ang taong to hindi niya napasweldo, nagsip siya ng paraan kung paano po ang gagawin sa perang dapat sana'y kanyang ipinasweldo. At naisip siya ng paraan. Sabi niya, ito'y kanyang hindi nilagay sa negosyo. Pinalago niya yung perang at lagi malawag ng maraming mga taon. Yung pong lalaki na nagtrabaho sa kanya hirap ay dumaan ng krisa sa kanyang buhay. At wala na po siyang makita. Naalala niya yung dati niyang amo na pinagtrabaho niya na hindi sa pinaswag. Naglakas loob siyang pumunta sa kanyang amo. At siya'y nagpaalala na hindi siya nito napaswag. Nangiti po ang kanyang amo at ang sabi niya, salamat. Matagal na kitang hinihintay. Hindi ko alam kung saan ka pumunta. Dahil nababagabag ako na hindi kita napasa akin. Pero huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang sweldong para sa iyo. Subalit nagulat ang may-ari. Nung tao na humingi ng kanyang sweldo. Sapagkat bukod sa pera na binigay sa kanya, binigay pa sa kanya yung maraming bilang ng mga hayop na inimbest ng may-ari ito. Di po ba? Pag maliit lang ang utang, pwede mong bayaran. Pero pagka yung perang yun ay lumaki-lumaki na,
parang ang hirap na. May balik. Pero ito pong may-aring to, binilik niya. At pagkatapos, kinuwento niya ito sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw po'y nalugod sa aking magawa, iligtas niyo po kami. Maya-maya po'y nagkaroon ng malakas na lindol. Sapat para mawala, bumagsak yung mga bato na tumakip sa kuweba. At yung 30 magkakaibigan ay nakalabas ng kuweba. Naniniwala po ako, we are not saved by works, but we are saved through the grace of God with our faith in the Lord Jesus Christ. But that faith that saved us must produce good works. At ito ang sinabi ng Panginoon. Lahat ng mga tao na gumagawa ng masama, parurusahan niya. Hindi natin kayang gumawa ng mabuti. Sa totoo lang po. Pero dahil sa Espiritu ng Diyos at pinagkalooban niya tayo ng bagong puso, tayo po ay nakakasunod sa utos ng Diyos. 5 mahalagang bagay po ang nais kong iwan sa inyo. How to prepare yourself in the coming day of life. Number 1 po, start with the letter S. Nasa verse 1 po yun. Letter S, hope that God's righteousness will defeat all evil ways. Again, I repeat, start with the letter S. Hope that God's righteousness will defeat all evil ways. Sa verse 1 po, for behold, the day is coming. For behold, the day is coming, burning like an oven. And all the proud, yes, all who do will be stubble. Susunugin daw po ng Diyos. Yung lahat daw po ng gumawa ng masama ay tinuring niyang parang mga dayami. And the day which is coming shall burn them up. Darating ang araw na sila'y susunugin. Unang malagang bagay po, how to prepare ourselves in the coming day of the Lord. Hope that God's righteousness will defeat all evil ways. Tayo po ay dinamitan ng katwiran ng Diyos. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Kolas, put off your old nature and put on your new nature of righteousness. Kaya nga po lahat ng masasamang gawa natin nun, inalis ng Diyos. We became a new creation. Behold, all things become new. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17. Number 1 po, hope that God's righteousness will defeat all evil ways. Tuloy ko po yung pagbasa sa verse 1, that will leave them neither root nor branch. Wala daw po matitira, kahit ugat at sanga, masusunog po. But to you who fear my name, the Son of righteousness shall arise with healing in his wing, and you shall go out. Alam niyo po, yung Son of righteousness, luluko ba daw tayo ng kanyang malabay na pakpak? At yung pakpak niya ay nagpapagay. That righteousness of God will heal us. Paggagalingin po tayo ng righteousness ng Panginoon. Mula sa ating maruruming buhay, maruming pagkatao, mga kasalanan na gawa, paggagalingin tayo ng Panginoon, lilinisan tayo ng Diyos at magniningning tayo bilang mga anak ng Diyos. Sa Matthew chapter 5 po, sabi po ng Panginoong Jesus, you are the light and the salt of the earth. You are the light of the world and the salt of the earth. Let your light shine through good works so that you may be glorified your Father in heaven.
Tayo daw po ay ilaw ng sanlibutan at asin ng daigdig. Pagliwanagin daw po natin ang ating mga ilaw sa pamagitan ng paggawa ng mabubuti upang malulhati natin ang amang nasa langit. Maliwanag po yan ang sinabi ni Matthew chapter 5 po. Maliwanag po yun. Hanapin po natin yung verse, Matthew chapter 5, verse, yan. Yun, kita ka na po. Matthew chapter 5. Sabi po sa verse 16, no? Matthew chapter 5 verse 16. Ano po ang sabi dito? 16 to 17. You are the light of the world. City that is set on the hill cannot be hidden. Not do they light a lamp and put under a basket, but on the lampstand, that it may give light to all who are in the house. Maliliwanagan daw po ang lahat ng nasa bahay kung ilalagay daw po yung liwanag na yon sa lalagyan ng ilawan. Verse 16, 15 and 16, let your light so shine before them, so that they may see your good works or your good deeds and glorify your Father in heaven. So pagliwanagin daw po natin ang ating mga ilawan, at sa pamamagitan ng ating mga gawa ay maluwalhati natin, no? Sa pamamagitan ng ating mga gawa ay makita nila yung liwanag ng Diyos at mabigyan ng kaluwalhatian ang ating amang nasa langit. So number 1 po, hope that God's righteousness will defeat all evil ways. Pangalawang mga lagang bagay po, start with the letter E. Expect to use your authority and power over your enemies. Again, use your authority and power over your enemies. Verse 3 po. And grow fast like a like a stall-fed calves. Maging malusog daw po tayo. You shall trample the wicked. Parurusahan niyo raw po ang mga masama. For they shall be ashes under the sole of your feet. Sila daw po ay matutulad sa alikabok sa iyong mga panal. On the day that I do this, says the Lord. Sa oras na gumalaw ang Diyos, sa oras na kumilos ang Diyos, ano raw pang mangyayari? Yung mga kalaban daw po natin ay magiging parang adbok na tatapakan lang ng ating mga pa. Brother and sister, 2,000 years ago, when Christ rose to life again, He gave this command. The authority in heavens and on earth was given to me. And now, I give it to you. Ibinibigay ko sa inyo ang authority na ito sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa. Ano man ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ano man kalagay nyo sa lupa, ikakalagay sa langit. Sa atin po binigay ang authority. Kaya nga po ang sabi po ng Matthew chapter 16 verse 18. Verse 16 to 18. Upon this rock, you Peter, upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Use your authority, brothers and sisters. Amen? God has given us authority. Sabi po sa Mark chapter 16, 15 to 18, yung mga sumasampalataya, those who believe, to them give the power. Sila po ay pinagkalaban ng pangyarihan na mangaral ng ebanghelyo ng Panginoon. At anumang mapatungan ng kanilang kamay, ang mga may sakit ay gagaling. At pagkatapos po na gumaling, kahit daw po makainom ng lason,
na hindi sinasadya, hindi raw po mamamatay. At kahit matuklaw ng ahas, ay hindi sila maaano. You have the authority. Ngayon po nakakalungkot. Ang dami po mga Christian ngayon na wala yung authority. Ang dami pong Christian na takot. Ito po yung totoong nangyari. Meron po isang kapatid. Pinagbawalan po niya ang isang kapatiran na umatin sa church dahil galing siya sa isang bansa. Huwag kayong umatin sa church. Gustong umatin, pero ayaw pa atin. Pero wala naman po silang COVID. Nakalabas sila ng bansa nila, ng bansang pinunta nila, they are free, pero ayaw silang papuntahin sa church. Bisa yung mga kapatiran po sa church, ang daming takot sa puso. Diba? Ang daming takot. Naalala ko po yung aking sinulat. Ang ganda po nito eh. Basahin ko lang po. Sometimes God will put a Goliath in your life. Ulitin ko po. Sometimes God will put a Goliath in your heart. In your life, I mean. Sometimes God will put a Goliath in your life for you find a David within your heart. Naglalagay daw po ang Diyos. Sorry po.